Ako si Rogelio, taga Caloocan. Hindi ako naniniwala agad sa mga aswang hanggang sa gabing yun. Pinalayas ako ng asawa ko, hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa babae. Isang pagkakamaling akala ko'y madadala ko lang sa paghingi ng tawad. Pero nung gabing yun, hindi niya ako pinakinggan. Binato niya ang bag ko sa labas ng bahay at sinabing, "Umalis ka muna, hindi kita kayang makita." Gabi na, halos 11:00. Wala akong mapuntahan, walang kaibigan, walang kamag-anak na bukas ang pinto sa ganong oras. Lakad ako ng lakad, dala ang bag ko at bigat ng konsensya. Hanggang sa mapunta ako sa dulong bahagi ng barangay, isang lugar na bihira kong puntahan kahit noon pa. Doon ko nakita ang abandonadong bahay. Luma, kupas ang pintura, sira ang bintana, ang gate nakabukas na parang may naghihintay. Tahimik ang paligid, walang aso, wala ring kuliglig, kahit hangin parang ayaw pumasok sa lugar na yon. Alam kong mali, ramdam ko na agad, pero pagod na ako. Umiiral ang lamig ng gabi at ang hiya sa sarili ko. Isang gabi lang, sabi ko sa isip ko. Sa umaga, aalis din ako. Pagpasok ko sa bakuran, kumalabog ang gate kahit hindi ko hinahawakan. Napahinto ako, lumingon. Wala naman. Tinuloy ko ang paglalakad papunta sa pintuan ng bahay. Bukas ito, bahagya lang, na parang sinadya. Sa loob, amoy lupa at panis na karne. May mga sirang upuan, mesa na kulang ang paa, at dingding na may mga marka, parang kuko. Hindi ako mapakali, pero pinilit kong umupo sa sulok. Niyakap ko ang bag ko at pumikit. Doon ko unang narinig ang mahinang paghinga. Hindi akin, parang may ibang kasama sa loob ng bahay. Mabagal, malalim, galing sa itaas, sa hagdan papuntang ikalawang palapag na halos gumuho na. "May tao ba?" Mahina kong tanong. Walang sumagot, pero tumigil ang paghinga. Ilang segundo lang ang lumipas nang marinig ko ang dahan-dahang yabag. Hindi pa baba, kundi pataas, parang umiikot lang sa itaas. Sinusukat ang bawat galaw ko. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-ilaw. Pagbukas ko ng flashlight, may nakita kong bakas ng paa sa alikabok sa sahig. Mahaba ang daliri at may marka ng kuko. Hindi yun akin. Biglang may tumulo mula sa kisame. Patak. Nang tumama sa ilaw ng cellphone, nakita kong dugo. Doon ko narinig ang boses. Paos, mababa. "Hindi ka dapat pumasok." Unti-unting lumitaw sa hagdan ng anino. Matangkad, payat, ang mga mata ay namumula. Nagliliwanag sa dilim. Nangumanga ito, nasilayan ko ang matatalas ng ngipin. Parang handa akong sakmalin. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko habang bumababa ito ng isang hakbang. Dahan-dahan, na parang sinasadyang takutin ako. At doon ko naintindihan, hindi abandonado ang bahay na ito. May nakatira at kanina pa niya ako hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ko habang dahan-dahang bumababa ang nilalang sa hagdan ng abandonadong bahay. Bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng nasisirang kahoy. Pero hindi siya nadadapa, parang sanay na sanay sa dilim ng bahay na yun. Mas malinaw ko siyang nakita sa liwanag ng cellphone. Payat ang katawan, halos butot balat, pero ang tiyan niya ay tila namamaga, parang may laman na gumagalaw sa loob. Ang buhok niya
Mahaba at sabog. Tumatakip sa muka pero hindi sapat para itago ang namumulan niyang mga mata na nakatitig diretso sa akin. Matagal na akong nagugutom. Bulong niya, sabay ngiti na naglantad sa matatalas niyang ngipin. Napaatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Hindi ko na naramdaman ang mga paa ko. Bigla siyang tumalon mula sa ikalawang baitang. Bumagsak sa harap ko ng parang hayop. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mahabang kuko niyang dumaan sa braso ko. Masakit, parang hinihiwa ang balat ko. Sumigaw ako at tumakbo papunta sa pinto. Pero kusang sumara ang pinto. Natawa ang aswang. Gumapang siya sa sahig. Mabilis, paikot-ikot na parang nilalaro ako. Bawat galaw niya ay may kasamang amoy ng bulok na karne. Nakita ko ang lumang altar sa gilid ng sala. May kandilang ubos na, sirang rosaryo at punit na larawan ng Nazareno. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang rosaryo at mahigpit kong hinawakan. Nagdasal ako ng pasigaw. Biglang napahinto ang aswang. Umangat ang ulo niya. Umungol siya na parang nasasaktan sa tunog ng dasal na bigla kong nasambit kahit hindi ko na alam ang sinasabi ko. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tinakbo ko ang bintana at dumaan doon palabas. Kahit masugatan ako, okay lang. Pagbagsak ko sa lupa, ramdam ko ang kirot sa likod ko pero hindi ako tumigil. Habang tumatakbo ko palayo sa bahay, narinig ko ang sigaw ng galit sa loob. Isang tunog na hindi tao. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa may kalsada ng Caloocan, may dumaan na patrol ng barangay. Halos himatayin ako sa harap nila. Nang tinanong nila ako kung saan ako galing, itinuro ko ang abandonadong bahay. Pero pagbalik namin doon kinabukasan, wala na ang bahay. Bakanting lote lang. May damo, may sirang gate, walang bakas ng bahay. Umuwi ako sa asawa ko kinabukasan. Madungis, sugatan at halos hindi makatingin sa kanya. Lumuhod ako at humingi ng tawad. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang kasalanan ko at ang gabing halos muntik na akong mamatay. Tahimik lang siya. Tapos sinabi niya, buhay ka pa. Ibig sabihin may binigay pang pagkakataon. Pagkatapos nun, hindi na ako lumalabas ng gabi sa Caloocan. At tuwing may madadaanan akong bakanting lote na masyadong tahimik na parang may nakatingin, naaalala ko ang bahay na hindi naman pala talagang abandonado. Hindi ko nababanggitin ng tunay kong pangalan. Hanggang ngayon, mas pinili kong manahimik dahil minsan ang mga bagay na nakikita mo hindi dapat ikinukwento. Matagal na akong naglalako ng isda sa Caloocan. Madaling araw pa lang, gising na ako para bumiyahe papunta sa isang bagsakan ng isda. Doon ako kumukuha ng paninda bago pa mag-umaga. Kilala na ako ng mga suki ko. Tahimik lang, diretso uwi, tapos ikot sa mga kapitbahay para magbenta. Sanay na ako sa amoy ng dagat, sa tunog ng yelo na binabasag, sa sigawan ng mga tindero. Pero may isang umaga, bandang 3:00, na hindi ko malilimutan. Kakaunti pa lang ang tao nun. Madilim pa ang paligid. Tanging mga ilaw lang sa gilid ng mga stall ang nagbibigay ng liwanag. Habang naglalakad ako papunta sa pwesto ng suki kong wholesaler, may nakita akong kumpul ng mga tao sa bandang likuran. Hindi sa mga karaniwang mesa ng isda, kundi sa may malaking freezer area. Tahimik sila, walang tawaran, wala ring sigawan. May nakahigang bagay sa sahig, nakabalot sa basang lona. Hindi siya mukhang bangus, hindi rin tuna,
Hindi rin tao, pero may hugis na parang pareho. Napalapit ako. Sa bawat hakbang ko, lalong sumisikip ang dibdib ko. Umangat ang lona at doon ko siya nakita. Ang itaas ng katawan ay parang babae. Maputla ang balat, basa ang buhok na mahaba at maitim, nakadikit sa muka, nakapikit ang mga mata, pero may bakas na pamumula sa paligid na parang kagagaling lang sa lalim ng dagat. Ang bibig ay bahagyang nakanganga at sa loob, hindi normal ang ngipin. Pero ang mas nakakatakot, ang ibaba ng katawan. Buntot, makintab, makapal, may kaliskis na hindi tulad ng kahit anong isda na nakita ko sa buong buhay ko. Parang sirena. Patay siya, o yun ang akala ko. Dahil sa isang iglap, gumalaw ang daliri niya. Isang bahagyang kibot lang, pero sapat para manlamig ang buong katawan ko. "Kuya, ano yan?" Mahina kong tanong sa lalaking katabi ko. Bago pa siya makasagot, may isang lalaking biglang lumapit. Mabilis na hinila ang lona pabalik at tinawag ang dalawa pang kasama. Walang salita, walang paliwanag. Inangat nila ang katawan na parang karaniwang kargamento lang. Sinundan ko sila ng tingin. Dinala nila ito papasok sa malaking freezer. Bago pa tuluyang maisara ang pinto, nakita kong bahagyang dumilat ang mata ng nilalang. Itim ang gitna, walang puti, at parang nakatingin sa akin. Biglang may humarang sa harap ko. Isang lalaking mataba, may pilat sa pisngi. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. "Wala kang nakita. Mas mabuti pang manahimik ka na lang kesa madamay pa." Pinakawalan niya ako. Walang naglakas loob magsalita. Parang wala nangyari. Bumalik ang ingay ng palengke. Parang nilamon ng umaga ang nakita ko. Pero alam kong totoo yun. Pag uwi ko sa Caloocan, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang naglalako ng isda. Ngumiti ako sa mga suki ko. Nakipagtawanan pero sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung hindi yun isda, ano ang binibenta nila sa lugar na yun? Hindi na nawala sa isip ko ang nakita ko sa bagsakan. Habang naglalako ako ng isda sa Caloocan kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Ang amoy ng isda na dati karaniwan lang ay parang may halong bulok na dagat. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, parang may matang nakatingin. Bandang hapon, habang nagliligpit ako ng paninda, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng bangketa, may bakas ng tubig, maalat, amoy dagat. Sinundan ko ang bakas hanggang sa kanto at doon ko narinig ang mahina, basag na tinig na parang humahabol sa hangin. "Bumalik ka!" Nanindig ang balahibo ko. Walang tao sa paligid pero malinaw ang boses galing sa likod ko. Nang lingunin ko, walang tao sa kalsada, tanging mga basurahan at saradong tindahan lang. Ngunit sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng isang basa at mahabang buhok sa likod ko na biglang naglaho nang kumurap ako. Nagmamadali akong umuwi. Pagpasok ko sa bahay, isinara ko ang pinto at bintana. Pero nang maghugas ako ng kamay, may kumapit na kaliskis sa balat ko. Makintab at hindi ko alam kung saan galing. Hinugasan ko ng paulit-ulit hanggang sa mamula ang kamay ko. Kinagabihan, nanaginip ako. Nasa loob daw ako ng freezer. Madilim, sobrang lamig. At sa harap ko, nakahiga ang nilalang. Dilat ang mga mata, buhay na. Unti-unti niyang iginalaw ang buntot at ang bibig niya bumuka para magsalita. "Alam kong nakita mo ko." Nagising akong pawis na pawis. Nanginginig ang buong katawan. Kinabukasan, bumalik ako sa bagsakan para sana magtanong.
para siguro patunayan sa sarili kong guni-guni lang lahat. Pero bago pa ako makalapit, nakita ko ang mga lalaking naroon noong gabing yon. Nakatayo lang sila, tila nag-aantay. Nang magtama ang mga mata namin, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Isa sa kanila ang bahagyang ngumiti. Doon ko naintindihan ng babala. Hindi ko na tinuloy. Umiwas ako. Umuwi akong nanginginig. Pagdating sa bahay, nagdesisyon na ako. Itinigil ko na ang pagtitinda ng isda. Ibinenta ko na ang kariton ko. Hindi na ako muling bumalik sa bagsakan. Kahit tanungin pa ako ng mga suki, isang sagot lang ang binibigay ko. Hindi na ako maglalako. Hanggang ngayon, sa tuwing makakadaan ako malapit sa dagat o makakaamoy ng sariwang isda, sumasakit ang ulo ko at bumabalik ang lamig sa mga kamay ko. May mga gabi na napapanaginipan ko pa rin ang freezer at ang mga matang nakadilat sa loob nito. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko. Hindi ko alam kung buhay ba talaga yon o kung ano ang balak nilang gawin doon. Pero isang bagay ang sigurado. May mga bagay na galing sa dagat na hindi dapat iahon. At sa takot na madamay at mapahamak, pinili kong manahimik. Dahil minsan, ang katahimikan lang ang paraan para mabuhay pa kinabukasan. Oras na ng gabi nang makauwi si Aling Mercy galing trabaho. Halos 12:30 ng madaling araw. Tahimik na ang kalsada sa bahagi ng Caloocan na dinaraanan niya araw-araw. Sanay na siya sa dilim, sa tahol ng aso at sa mga aninong gumagalaw dahil sa ilaw ng poste. Pero nung gabing yun, may kakaibang bigat ang hangin. Parang may nakamasid. Habang naglalakad siya sa makitid na iskinita malapit sa isang bakanting lote, may narinig siyang iyak. Mahina, parang sanggol. Napahinto siya. May bata? Bulong niya sa sarili niya. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang tambak ng basurahan. May itim na plastik, karton at sirang laruan. Muling umiyak ang sanggol. Nanlamig ang dibdib ni Aling Mercy. Sa kabila ng takot, nanaig ang awa. Kawawa naman, sabi niya. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang basura hanggang sa makita niya ang isang maliit na kumot. May gumagalaw sa loob. Inangat niya ito at doon niya nakita ang sanggol. Sa una, mukhang normal, maliit, payat. Pero nang masilayan niya ang muka, napasigaw siya. Ang mga mata ng sanggol ay namumula, parang may dugo sa loob. Ang ngiti, hindi ngiti ng bata, kundi pilit at masyadong malapad. Ang ngipin, matutulis. Biglang dumilat ng todo ang mga mata ng sanggol at naglabas ng tunog na hindi iyak. Isang mahabang ungol na parang galit. Sa sobrang gulat, naihagis ni Aling Mercy ang sanggol papunta sa basurahan. Bumagsak ito pero imbis na umiyak, tumawa. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Habang tumatakbo, naririnig niya ang sunod-sunod na kaluskos sa likod niya. Parang may gumagapang sa simento. May mga aninong gumagalaw sa pader kahit iisa lang ang ilaw ng poste. Paglingon niya saglit, nakita niya ang isang maliit na anyo na gumagalaw ng mabilis. Hindi naglalakad. Gumagapang ito na parang gagamba. Panginoon, tulungan mo ko, sabi niya habang umiiyak. Pagdating niya sa bahay, halos mabuwal siya sa pintuan. Pagkasara niya, agad niyang sinarado ang lahat ng bintana. Nanginginig ang buong katawan niya, pawis na pawis. Akala niya tapos na, pero bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig siyang mahina ngunit
Pamilyar na iyak sa labas ng bahay mula sa basurahan sa tapat ng kanilang gate. Hindi siya lumabas, hindi siya sumilip. Tinakpan niya ang tenga niya habang umiiyak sa takot. Kinabukasan, may balitang kumakalat sa lugar. May isang sanggol na natagpuan sa basurahan. Patay. Ayon sa mga tanod, normal ang itsura. Walang sugat. Walang kakaiba. Pero may isang matandang kapitbahay ang lumapit kay Aling Mercy at pabulong na nagsabing, "Hindi lahat ng sanggol sa basurahan ay tao." Simula noon, hindi na muling dumaan si Aling Mercy sa iskinita na yon. At tuwing 10 oras ng gabi kapag may naririnig siyang iyak ng sanggol, pinipikit niya na lang ang mga mata niya at nagdadasal dahil alam niyang minsan na niyang nakita ang hindi dapat makita. Ako si Justin, isang delivery rider sa Caloocan. Sanay ako sa kung ano-anong iskinita, looban at shortcut. Mga lugar na kahit mismong residente minsan, hindi alam ang pangalan. Pero may isang biyahe na hanggang ngayon, hindi ko na malimutan. Bandang mag-aalas 11 ng gabi, nang pumasok ang order sa app. Isang delivery lang, silog meal at soft drinks. Ang address, sa Caloocan pero napakunot na uwa ko. Hindi pamilyar. Sinubukan kong i-check sa mapa. Walang lumalabas. Akala ko glitch lang. Madalas mangyari yon kaya nag-message ako sa customer. At ang sagot niya, "Diretso lang, makakarating ka." Medyo kinabahan ako, pero dahil kailangan ng kita, tinuloy ko pa rin. Habang papalayo ako sa main road, napansin kong humihina ang signal. Unti-unting naglalaho ang mga ilaw ng bahay. Ang kalsada mula sa sementado, naging lupa. Basang-basa na parang kakaulan lang kahit malinaw ang langit. May mga poste ng ilaw, pero wala ni isa ang nakasindi. Mas lalong lumala ang pakiramdam ko nang mapansin kong walang tao, walang tricycle, wala ring aso. Tanging tunog lang ng makina ng motor at sarili kong paghinga ang naririnig ko. Biglang nagloko ang mapa. Huminto ako. Sa harap ko, may karatolang yari sa kalawangin na yero. Ang nakalagay, "Maligaya." Ang mga bahay ay dikit-dikit, luma, parang noong dekada 60. May mga bintanang bukas, pero madilim sa loob. At doon ko napansin, may mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Tahimik, nakatitig lang, hindi gumagalaw. Hindi rin kumikilos ang mga mata nila, pero ramdam kong sinusundan nila ako. Napatingin ako sa cellphone ko, bigla nag-ring. Tawag galing sa customer. "Kuya, nandiyan ka na ba?" Mahina at paus ang boses. Opo. Nasa Maligaya na ako pero..." Sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Wag ka lilingon. Diretso ka lang sa dulo. Makikita mo ang bahay na walang ilaw." Sabi niya. Nanlamig ako dahil lahat ng bahay walang ilaw. Pinilit kong magmaneho hanggang sa dulo ng kalsada. Doon, may isang bahay na bukod tanging sira ang pinto, nakabukas at may mahinang amoy ng kandila at lupa. Pagbaba ko ng motor, napansin kong wala na ang mga tao kanina. Parang naglaho. "Delivery po," sabi ko. Walang sumagot. Biglang bumukas ang pinto ng kusa kahit sira. Sa loob, may mesa at isang upuan lang. Sa ibabaw ng mesa, may lumang cellphone. Naka-on ang screen. Nakalagay ang chat namin. Sa ilalim ng mesa,
May isang bagay na hindi ko agad napansin. Isang delivery bag. Luma. May logo ng kumpanya ko. At doon ko narinig ang boses. Parang galing sa lahat ng sulok ng bahay. Salamat sa pagdating. Ikaw na ang susunod. Biglang bumagsak ang pinto. Umiilaw ang mga kandila sa paligid kahit wala naman kanina. Sa mga dingding, unti-unting lumilitaw ang mga anino ng mga taong nakita ko sa labas. Nakapalibot sa akin. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari. Tinakbo ko palabas, iniwan ang pagkain, iniwan ang helmet ko. Pagkasakay ko sa motor, kusang umandar ang makina kahit hindi ko pa pinipindot ang starter. Hindi ako huminto hanggat hindi ko nakikita ulit ang main road. Nang makarating ako sa main road, chinek ko ang app ko. Wala na sa history ang order. At pagkatapos nun, kapag may order na hindi pamilyar sa akin, kahit gaano kalaki ang bayad, hindi ko na tinatanggap. Lumaki ako sa isang baryong hindi ganon kalaki, pero puno ng mga kwento tungkol sa mga engkanto, mambabarang at kung ano-anong hindi nakikita ng karamihan. Pero ang pinakang sikat sa lugar namin ay si Mang Erning. Isang albularyong halos buong baryo ay lumalapit kapag may sakit, sumpa o kahit simpleng pilay. Tawagin niyo na lang po akong Dagul. Ever since bata ako, curious ako sa kanya. Napakarami niyang kakayahan na hindi ko ma-explain. Sa kahit anong sakit, maglalawit lang siya ng dahon, magbubulong ng hindi maintindihan, tapos parang milagro, gumagaling ang tao. Kahit mga matatanda, naniniwala sa kanya. Pero may isa pang chismis tungkol kay Mang Erning. Isang sekretong bawal pag-usapan. May alaga daw siyang nilalang. Hindi basta hayop, hindi rin basta engkanto. Sinasabi ng mga matatanda, may alaga yan si Erning na palaka, pero hindi ordinaryo. Hindi ka dapat lumapit sa likod ng bahay niya. Makikita mo yung totoo niya. Huwag kang mag-uusisa kung ayaw mong matawag ng hindi mo kauri. Noong una, akala ko takutan lang yon para hindi magulo ang albularyo. Pero isang hapon, nagdesisyon akong sundan si Mang Erning. Wala naman akong masamang balak. Gusto ko lang malaman kung paano siya nakakapanggamot ng ganon kabilis. Noong araw na yon, tapos na ang ulan, basa ang lupa, malamig ang hangin, at halos walang tao sa paligid. Nakita ko si Mang Erning na palabas sa tindahan. May dala siyang supot na may kung anong hindi ko makita kung ano, pero parang gumagalaw. Tahimik ko siyang sinundan hanggang sa likod ng bahay niya. Hindi niya alam na nandun ako sa may puno ng saging. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Akala ko makikita ko kung saan niya tinatago ang mga panggamot niya. Pero may narinig akong malalim na tunog mula sa likod ng kubo. Hindi tunog na normal na palaka. Hindi rin tunog ng aso. Parang humihinga ng malalim. Basang-basa. Mabagal. Napatingin ako. Nakita kong may malaking anino sa mismong ilalim ng papag sa likuran ng bahay ni Mang Erning. Napakalaki. Mas malaki sa aso. Madilim ang anyo. Pero ang hulma, parang tao na nakayuko. Malapad ang likod. At ang binti, parang bilog at basa. Tapos bago ko pa mapigilan ng sarili ko, may narinig akong kaluskos. Lumabas si Mang Erning at may hawak siyang supot na gumagalaw. Lumapit siya sa anino sa ilalim ng kubo. Narinig ko siyang bumulong. Ito na, kumain ka na bago dumating ang mga pasyente. At doon ko nakita ang dalawang kamay na lumabas mula sa dilim. Hindi kamay ng tao, pero hindi rin kamay ng hayop. Mahaba ang daliri, madulas at parang may kukong
parang sa sanggol na hindi pa tumitigas. Hinila ng mga kamay ang supot at may narinig akong tunog ng pagnguya. Hindi normal. Basa, mabagal, parang nilalamutak ang laman. Napatakbo ako pabalik sa amin, halos hindi makahinga. At mula noong gabing yun, alam kong hindi basta albularyo si Mang Erning. May tinatago siyang nilalang na hindi dapat makita ng kahit sinong tao. At ang hindi ko alam noon ay hindi pala yun ang pinaka nakakatakot na parte. Pagkarating ko sa bahay namin, akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang nakita ko para tumigil na ako. Pero hindi ko alam na may nakasunod pala sa akin. Wala pang 5 minuto mula nang dumating ako, narinig kong may humampas sa labas. Hindi tao, hindi aso. Parang malaking bagay na basa ang tumalbog sa lupa. Sa labas ng bintana namin, may aninong nakatayo. Malaki. Hindi normal ang hugis. Nagulat ako nang makita ko si Mang Erning. Pero pawis na pawis, parang nagmamadali. Tinawag niya si nanay. Pasensya na, Aling Rosa. Hinahanap ko lang yung batang to. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Hindi na ako makagalaw. Parang may bumigat sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin, diretso. Parang alam niyang may nakita ako. Dagol, halika sandali. May kailangan lang akong itanong. Ayokong lumapit. Pero parang may hinihila sa akin papalapit sa kanya. Hindi puwersa, pero parang malamig na hangin na dumadaan sa ulo ko. Nang malapit na ako, naramdaman ko yung kamay ni Mang Erning sa balikat ko. Mainit. At sa likuran niya, at doon ko narinig yung kakaibang tunog. Hindi siya galing sa malayo. Hindi siya galing sa likod ng bahay. Nanggaling siya sa mismong anino sa likod ni Mang Erning. Hindi dapat ako tumingin, pero napatingin ako. At doon ko siya nakita ng buong buo. Isang napakalaking palaka. Halos hanggang bewang ni Mang Erning ang laki. Pero ang katawan, hindi pang hayop. Yung braso niya mahaba, may siko. Yung paa niya, may daliring parang sa tao pero bilugan ang hugis. Kulay brown. Yung mata niya, dilat na dilat. Kulay itim na may maninipis na guhit na pula. At ang dila, lumalabas, parang inaabot ako. Tumingin si Mang Erning sa nilalang at bumulong ng, "Wag, bata lang yan." Pero hindi nakinig ang nilalang. Umakyat palalo ang katawan niya. At nakita ko ang likod nito ay parang may uka. Parang pinagdugtungan ng 2 balat. Lumapit sa akin, mabagal. Parang gusto lang akong amuyin. At doon ako kinilabutan ng sobra. Kasi ang kamay ng nilalang, yung mahaba at madulas na daliri, ay dahan-dahang dumadampi sa pisngi ko. Malamig na parang yelo, basa, madulas at mabigat. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita. Tapos biglang, sumipol ng malakas si Mang Erning. Umurong ang nilalang. Pero hindi inalis ang mata sa akin. Nakatingin lang, parang nagtatanda ng mukha ko. Pinasok ako ni Mang Erning sa loob ng bahay namin at isinarado ang pinto. Huminga siya ng malalim. "Dagul, wag mo nang babanggitin kahit kanino yung nakita mo sa likod ng bahay ko. Hindi yun hayop, hindi rin kaaway. Pero hindi dapat siya makita ng bata." Hindi siya galit, pero parang takot. Takot na malaman na may nilalang siyang pinapakain at pinapalaki. Umiyak ako, hindi dahil gusto ko. Kusa lang lumabas. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko makalimutan yung malamig na kamay ng nilalang sa mukha ko. Bago siya umalis, tumingin siya ulit sa akin. "May pakiramdam yan, nakakakilala. Kapag nakita ka niyan sa dilim, susundan ka niyan."
Kinabukasan, nagkalagnat ako ng halos 1 linggo. Sabi ni nanay, baka napasma ka lang. Pero hindi sakit yon. Alam kong hindi. Kasi kahit nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung tunog ng nilalang. Hindi malakas, hindi nanggugulat, pero alam kong nandyan lang siya sa paligid. Minsan kapag gabi, may naririnig kaming kumakaluskos sa likod ng bahay namin. Parang malalaki at basa na paa na gumagalaw sa putik. At isang beses, habang nagpapagaling pa ako, nang silipin ko ang bintana, may 2 mata sa dilim, pabilog, matingkad, tumitingin sa akin. Pero pagkurap ko, wala na. Pero alam kong hindi guni-guni yun. Matapos yun, Sir Dave, hindi na ako pumunta sa bahay ni Mang Erning. Hindi na rin ako dumadaan sa gilid ng bintana tuwing gabi. Kasi baka makita ko na naman ang nilalang na yon.